Pamunahan ni Brother Nero sa isang padalangin. Praise God. Praise Jesus. Amang manalibidsan pa, Panginoon, kami lumalapit sa iyong banal na trono, Panginoon, nagpapakumbawang puso, Panginoon, at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, dinadalangin pa rin po namin ang may mga karamdaman, mga nabanggit sa ulan, Panginoon, mga healing request, Panginoon. Tulungan niyo po, Panginoon, pahilan niyo sila ng banal na dugo, Panginoon, kung pipili pa rin po, Panginoon, maging ang gawain ng Panginoon sa umagang ito, Panginoon, dinadalangin pa rin po namin ang pagsama mo ng banal na Espiritu, Panginoon. Maging ang magdadala ng banal na salita mo, Panginoon. Pagpalagi rin po, Panginoon. Maging sa mga salita mo, Panginoon, maging bukas sa aming puso at isipan, Panginoon. Maging sa mga online, Panginoon, ipagpalagi rin sila, Panginoon. Maging sa paglabas namin sa iglesia mo, Panginoon, na may ginagawa sa aming buhay, Panginoon. At hindi kami katulad ng dati at may pagbabago sa aming buhay, Panginoon. Ito ang aming samot dalangin ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi na Amen. Praise God. Minsan pa, ulitan natin ang Panginoon. The time to be happy is now. Amen. Praise God. The time to be happy is now. The place to be happy is and the way to be happy is to make time happy. Praise God. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Amen. Praise God. Okay, tayo naman ay darako ngayon sa ating, wala pa naman tayo darating ng panahon, magkakaroon tayo ng buhay. Bago magbuwan, may maghahandog ng awitin. Yun ang design ng ating church. Kaya lang sa ngayon kasi, di pa tayo hanggang ngayon ay nasa stage na rin tayo ng pioneer kasi hindi pa kompleto yung ating talagang activities na So, yun lang ang ating ilang panalangin o ating announcement. Okay, at darako tayo sa paglilito ng pananalapi. Kung bakit natin ito ginagawa, una, ito yung sign na tayo ay bahagi ng church na ito. Amen. Amen. Ang sign na tayo bahagi ng church. Minsan, nabanggit ko na ito, isang babanggitin ko ulit dahil malapit na ulit. Malapit na mag-Pasko. Malapit na mag-Pasko. Ang pananaw namin ng mga tao pagdating ng Pasko ay, di ba, yung gifts, yung regalo, papasko, may ninong. Sa amin, sa Quezon, pero dito parang hindi yata gusto yung ganun. Yung kahit hindi nila ninong, kahit hindi nila kamag-anak, ay kinakatok yung bahay. Meron ba dito na? Hindi masyado. Meron, kaya lang hindi masyadong kwan. Sa amin kasi sa Quezon, gano'n. Nagpapahay-pahay, pumupunta sa mga subdivision. Yung mga, kinakahol ng aso, gano'n. Minsan kasi gagamitin natin ko yung illustration na yun, lagi kong illustration. Alam natin, kapag gano'n, minsan may kumakato. Gandang Pasko po. Ganda, kasabi mo ka. Tingnan mo kayo, kung sino yung kung sino naman Pasko na yun. Bukas. Hindi ko po kilala na mga bata ko bigyan mo ng candy. Anong candy dyan? Bigyan mo ng candy. Candy. Ayan, bibigyan ng tig-5 piso. Tapos naalis na yun. Mamaya, magdarating ulit. Opo, magandang Pasko po. Anong reaction ng tingnan mo nga nila yun, kung sino yun. Ay, nay, yung kapitbahay natin doon sa kabilang kanto. Bigyan mo ng candy, bigyan mo ng 20 pesos.
Mamaya, pag-alis mo. Nagtampas ko po. Sino yun na? Sino mo? Ay, nay! Yung inaanak mo! Ay, papasukin! O, asa si kumpare, si kumare? Ay, wala po eh, nasa ano pa po, bahay pa po eh, nag-aanap pa po. Nag-aayos pa po. Ay, ganun ba? Bibigyan ng bigil sandaan, di ba? Nag-aanak eh. Yung sandaan, depende, di ba? Medyo may gandang buhay, abot ka ng limandaan. Tapos nung pag-alis doon, ay kakatok na naman. Magandang Pasko! O, sino naman yun? Tingnan mo, tingnan mo kung sino. Nay, si Lolo, si Lola. Pagpasok kayo na. Ay, kayo na. Kumusta pang biyahe ninyo? Maayos naman. Pasok sa kwarto. Akin naman yung speaker. Akin na lang yung inihanda ko dyan. Bigay ng soda, abutan sa nanay. Bigay ng 15,000. Ano na yung pagkasko ko sa inyo? Kasama pang isa, kasama pang duster. Kasama pang brandulo. Di ba? Bakit ko sinasabi yun? Yung pagbibigay natin minsan, may kinalaman din. Yun ang doon nagpapakita kung ano ang relasyon natin doon sa ating binibigyan. Yeah? Ganun yun. Ngayon, yung pagbibigay natin ngayon, doon nagpapakilala kung ano ang relasyon natin sa church nito. At kung ano ang relasyon mo sa Diyos. Yeah? Kung makikita yun. Kung ano ang pagtrato at pagkilala mo sa church na ito at sa ating Diyos na pinag-ilingkuhan. Nakikita yun sa mga bagay na ibinibigay natin. Kasi ito mo mapapakita. Yeah? Pag ikaw ay bisita lang dito, yeah, napadaan ka lang, makalaw ko, meron pala pag-ligong dito ng Panginoon. Bigay ka na sa bigyan ka lang bigay ka ng 20, isa na yung 50. Ayan, pagka medyo namali ang bunot, hindi na naikiyakan ibalik sa bulsa uli, na bunot, sandaan, bibigay na yun. Ayan, ang bunot din na napalaki. Di ba? Pero pag ikaw talaga dito, kita mo na yun. Ang ilalagay mo, sobre. Tama ba? Dagdagan ito tapos nakalagay doon kung ano talaga yung sumatotal ng bunga ng sinasabi. Bakit? Kasi kinikilala mo ito ay pinagkakautangan mo. Bakit gano'n ang ginawa nung binigyan na ng 15 yung nagulang niya? Kasi ang pagkaunawa niya kung hindi dahil sa kanyang magulang, wala sa kanila sa kanyang kinilala niya. Yun ay nagpapakita ng relasyon. Ngayon, ginagawa natin yun sa church dahil kinikilala natin ang church ang nagpala sa atin at nagbigay ng biyaya sa atin. Kaya yun ay nagpapakita ng kung ano ang relasyon mo sa church, kung bakit tayo lumilito. Pag binigay mo yun, wala kang paghahanda, kaya ang paglikod, pinaghahandaan po niya. Nang wala kang paghahanda, basta nangyayari ko 50, 50, hindi ko pinakaliinan yun. Okay yun. Kaya lang, doon mo mapapakita kung ano yung relasyon mo sa Diyos. Kung may relasyon talaga tayo, pinaghahandaan natin yan. Amen? Naunawaan niyo po ba? Yun ang dahilan kung bakit tayo lumilipon ng pananalapi. Amen? Dahil una doon, ang pagpapala ng Diyos at doon ay pinapakita ng Panginoon o natin sa Panginoon kung ano ang relasyon natin dito sa church. Hanggang ko si Sir God ay mananalangin. Praise God. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Lord, salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya, Panginoon. Nidalangin ko po ngayon, Panginoon, na pagpalain mo ang iyong gawain, pagpalain mo ang iyong mga anak, at i-bless mo ang kanilang buhay at ilang Diyos. Ito po, Panginoon, ang aming sabot na langin o sa pangalan ni Jesus na taga Nazareth. In Jesus' name, Amen. Praise God. Minsan pa, I've been delivered. Praise the Lord.
deliver, praise the Lord. I've been delivered by His love. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered, praise the Lord. I've been delivered by His love. I was bound by the chains of Satan. I've been delivered, praise the Lord. Yes, amen. Praise God. Hallelujah. Okay. So, sa umaga nito, tulad ng aking sinabi, tayo po'y naguhubog ng mga tao. Nagawa natin ito dahil gusto kong makita dahil naman hindi pa man handa, kailangan pa rin ang panahon. Pero gusto kong na rin makita na ang gawain ng Diyos ay mayroong patutunguhan. Ako kami man yung mawala rito ni Mama, ay diretso pa rin ang gawain ng Diyos. Kasi sinasama ko na si Joy kasi ayaw kong malulungkot si Mama pag nawala ako eh. O ako kaya ay malulungkot pag nawala si Mama. Kaya kung pwede, kung pagbibigyan ng Lord, sabi ko nga, kung kami mamamatay ang isa sa amin, sabay na kami. Ano mo nang malulungkot. Naawa kasi ako sa mga lingkod natin, yung mga asawa ng pastor, naawa ako sa totoo lang. Nalulungkot sila na pag namamatay yung kanilang mga asawa, ay nalulungkot sila. Okay, so ito yung pananaw ang ating fellowship, umubog ng mga alaga, na tatayo para sa gawain ng ating Panginoon Diyos. Mamaya pagbalik nyo, sa gabi ako magsasalita. Amen. Tawagan natin ang ating kapatid sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon habang lumalapit si Brother J.R. Amen. Praise God. Hallelujah. Magandang umaga po sa bawat isa. At maraming salamat sa bawat isa sa mga manunugtog, sa mga dumadako sa gawain natin Panginoong Diyos, walang sawang sumusuporta. At maraming salamat din sa ating Panginoong Diyos. Minsan pa sa pribilehyo yung pinagkaloob niya sa akin na minsan pang makapagturo. Pagtyagaan niyo yung aking pag-at yung aking So, maraming salamat sa Panginoon sa binibigay niyang pribilehyo at ginagamit niya ang isang tao na sa tingin ko'y wala namang karapatan, walang kakayanan sa sarili. Diba? Sabi na nila, 5 minutes lang daw ako mag-holy. So, maraming salamat sa Panginoon na una sa lahat yung pamilya ko din sa aking pamilya. Salamat din sa suporta na binibigay nila sa pag-ibig at masarap maglingkod sa ating Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. So masarap maglingkod sa Panginoong Diyos, lalo na kung kasama natin yung ating pamilya. Amen? Diba? Sino dito nais makasama sa paglilingkod ng Panginoong Diyos ng ating mga pamilya? Amen. Ito lang ba? Ito lang ba sa ito? Ayaw nyo? Ayaw nyo kasama yung pamilya sa paglilingkod? Diba masarap maglingkod sa ating Panginoong Diyos? So ito yung isang bagay na aking napatunayan. Diba? Masarap, hindi ko kayang bayaran na kahit na anong salapi. Lagi na kung makita nyo yung iyong pamilya, diba, na tumatayo, nagpapatotoo sa unahan, makikita mo yung iyong pamilya nagpapagamit ng kanyang buhay, diba? Parang higit pa ito sa isang kayamanan na bibigay sa inyo, Panginoon. So, ating pag-aralan sa Isaiah chapter 6. Ayan, Isaiah chapter 6. So, marahil alam na nung iba sa inyo, yung ating itatalakay, pero yung iba siguro hindi.
Ayon dun sa isang sulat na pinamagatang James Irwin, sabi dito, it started like so many evenings. Nagsimula daw ito ng isang gabi na kung saan ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nandun sa loob ng tahanan. At si Jimmy, ay naglalaro doon sa loob ng kanilang salas. Diba? Masaya siyang naglalaro at pagkatapos niyang kumain, diba? Masaya silang nagsalo-salo sa kanyang pamilya, kumakain sila kasama ang kanyang ama at ang kanyang ina. At pagkatapos nga nilang kumain, ay pinag-uusapan nila yung pinag-uusapan ng mga magulang, yung kanilang mga events, yung kanilang mga goals, yung kanilang mga pinaggagawa, ng mga bagay na yung umaga. At isang umaga o isang gabi, sa nakita at tinignan ng magulang, ng ina, sabi na, medyo gumagabi na. Parang gumagabi na, anong oras na, anak, pwede bang umakyat ka na lang dun sa itaas? At may pinag-uusapan lang kami ng iyong tatay, at susunod na rin ako. Storytelling ako sa iyo, di ba? Yung mga paborito ng mga bata, yung mga, pero hindi ako nakalaras nun. So, joke lang. So, gagwentuhan siya ng kanyang magulang, pero pinapauna siya, dapat may pinag-uusapan sila ng tatay. So, matapos lumipas ang ilang minuto, 5 minutes, umakyat ang magulang niya, at nakita niya ito si Jimmy. Si Jimmy na nakatayo sa bibigta. Nakatulala or may pinagmamasdan si Jimmy dun sa kalangitan. Tinitignan niya yung ganda ng kalangitan, yung bituin sa langit, at maging yung tinitignan na rin yung buwan sa kalangitan. Sa katunayan ay full moon ng gabi yun. Di ba? Alam niyo naman pag full moon, malaki yung buwan, bilog na bilog. So, magandang pagmasdan na ayon kay Jimmy. So, umakyat yung kanya magulang, nakita niya si Jimmy, parang seryoso doon sa kanyang ginagawa. Nakatingin siya, pinagmamasdan niya lang yung kalangitan, sabi ng kanyang magulang, Jimmy, bakit hindi ka pa, anong ginagawa mo? Bakit hindi ka pa natutulog? Bakit hindi ka pa mahiga sa iyong kama? I'm looking at the moon, Mami. Tinitignan ko pa, mama yung buwan. Sabi ng inang, well, it's time to go to bed now. Oras na para tayo ay matulog, para magpahinga ka. Biglang sumagot tumingin itong bata doon sa kanyang ina. Sabi niya, alam mo mama, pagdating ng panahon, tutungtong ako at aakyat ako doon sa buwan. Iaapa ko mismo yung aking dalawang paa doon sa surface ng moon, doon sa ibabaw ng buwan. So yun na yung nangyari. Pagkatapos nun, sino mag-aakala na ang batang ito, yung itinanim niya yung kanyang pangarap ng gabing yun, nakaranas siya ng motorbike crash. Nahalos yung kanyang lahat ng kanyang mga buto ay nadurog. Dahil sa aksidente, nabangga siya. Yung kanyang katawan, yung kanyang buto ay nagkadurog-durog, hindi na siya makilala dahil sa itsura niya, pero dahil sa kanyang pangarap. Dahil sa kanyang vision na nais niyang makatungtong doon sa ibabaw ng buwan, nakasurvive siya. At after 32 years, itinungtong niya nga yung kanyang mga paa doon sa ibabaw ng buwan. Walang imposible sa taong may vision. Ito yung naging kagamitan niya para mag-survive. Siya dun mula sa motor crash. Sabi niya, yung vision is a necessity to survive. Yung vision ng tao ay kailangan para ang tao ay makasurvive. Sabi nga ni Job o ni Bob Logan, vision is the capacity to create a compelling picture of the desired state of affairs that inspire people to respond. Ito yung vision na kapag gumagawa tayo ng mga pakitain sa ating kaisipan nagkakaroon tayo ng desire na mangyari mga bagay na gusto natin makamtan na kung saan maging yung ibang tao ay nagre-respond, na-i-inspire sila dun sa iyong mga vision katulad sa bata. Diba na maraming tao na-inspire dahil sa kabila ng kanyang mga pinagdaanan, durug-durug na ang kanyang buto. Pero dahil dun sa kanyang vision na mami,
balang araw, tutungtong ako sa surface ng buwan at naganap nga dahil sa kanyang vision, nakasurvive siya dahil nagkaroon siya ng isang pangitain. Kung mababasa natin sa Genesis chapter 37 verse 5, ito yung kakaibang paglalakbay ni Jose. Si Jose na mapanagilipin. Ang sabi dito, and Joseph dreamed a dream. Si Jose ay nanaginip ng isang panaginip. So habang bata pa siya, nagkakaroon na siya ng panaginip. Diba? Habang gantong edad, yung mga bata, nagkakaroon tayo ng panaginip. Diba? Magkakaroon tayo ng mga dreams, ng vision. Na balang araw gusto natin maging astronaut. Balang araw gusto natin maging guro, di ba? Sundalo. Balang araw gusto natin maging matagumpay na businessman, pero pagdating ng paglaki mo, nawawala na yung vision natin. Gusto mo na lang maging hotdog. Di ba? Dahil nawala na yung vision mo, isang katunayan na ang tao ay lumalaki na, nawawala sa kanya yung vision. Amen ba? Sa mga taong tumatanda na parang nawawalan na sila ng vision ng pangarap sa buhay. Kaya habang bata pa tayo magkaroon ng vision, ng dreams sa bansa ito, sa bayan ito. Amen ba? Lalo sa ating mga pamilya. So yun nga sabi ko, ang isang senyas or isang sign ng tao ay tumatanda na, ito'y hindi na siya napangarap. Hindi na siya nagkakaroon ng dreams. So ayon ulit kay Bob Logan, yung vision, ito'y madaling, kumbaga, ito yung dapat madali lang siyang ma-attain. Sa umpisa, dapat mabilis lang siyang makukuha. Para pagdating na magkaroon ka muli ng bagong vision, ay handa ka na, prepared ka na. Kung doon sa unang vision mo, hindi man nalagpasan. Paano pa doon sa pangalawang vision? So, ayon sa kanya, ang godly vision is right for the time, and right for the church, and right for the people. Ang tamang vision, ang godly visions, ay tama para sa iyo, tama para sa oras, at tama para dun sa loob ng church makabubuti, dun sa loob ng church at maging dun sa mga tao. Maging sa mga tao sa labas, magkaroon tayo ng godly visions. A godly visions promote faith rather than fear. Minsan, yung ating mga pangarap, minsan mayroon yung pastor natin nagkakaroon ng vision, pero minsan, yung vision ng pastor natin minsan nagiging katatakutan dun sa mga disciples. Dahil may vision na ang ating pastor na gamitin lahat ng tao sa loob ng iglesia ito, pero yung iba natatakot. Diba dapat yung vision agad yung vision promote faith, not fear. Yung magkaroon tayo ng pananampalataya dahil dun sa vision ng ating pastor, ng vision ng bawat isa sa ating kalagitnaan. And a godly vision motivates people to action, hindi lamang basta pangarap. Magandang merong pangarap. Diba? Pero mas maganda yung pangarap mo ay gagawin mo, ito-turn mo sa action. And a godly vision, ito pa yung pinakahuli at pinakamahalaga sa lahat. A godly visions glorifies God, not the people. Amen. Amen ba? Ang godly vision, ang itinataas nito, ang niluluwalhati nito, ay una ang ating Panginoong Diyos. Walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. Hindi ang tao, hindi yung ating sarili. Yung ibang church na kaya nagkakaroon ng kakawatak-watak, naghihiwalay kasi yung kanilang vision hindi para sa ating Panginoong Diyos. Para sa kanilang sariling papakanan. So Isaiah chapter 6 verse 1, ito yung pangitahin, yung vision ng Diyos at ni Isaias. Verse 1, chapter 6 verse 1, noong taong mamatay ang Haring Uzzias, ay nakita ko ang Panginoong Diyos na nakaupo sa kanyang lumblugan matayog at mataas, at pinuno ang templo ng kanyang kaluwalhatian. Verse 2, sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapin, bawat isa ay may 6 na bakbak na may 2 na nagsisitakip sa kanyang mukha, at may 2 na nagsisitakip ng kanyang mga paa, at may 2 na nagsisilipad sa kanya. At nagsisigaw ang isa't isa, at nagsasabing, banal, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo,
ang buong lupa ay napuno ng kanyang kaluwalhatian. At ang mga patibayan ng mga pintuan ay nakilos sa tinig na sumisigaw, at ang bahay ay napuno ng usok na magkagayoy sinabi ko sa ama ko, sapagkat ako'y napahaba, sapagkat ako'y lalaking may maruming dila or labi, at ako'y tumatahan sa gitna ng bayang na may maruming mga labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo, na magkagayoy nilipad ako ng isa sa mga serapin na may bagas sa kanyang kamay, na kanyang kinuha sa mga pang-ipit mula sa dambana, at inipon niya ang aking bibig, at nagsabi, narito, inipon nito ang iyong mga labi, at ang iyong mga kasalanan ay naalis. At ang iyong kasalanan ay naalis. At narinig ko ang tinig ng Panginoon na nagsasabi, sinong susugurin ko? At sinong yan ilaong ganaw sa amin? Na magkagayoy sinabi ko, narito ako, subuhin mo ako. Murihin at palakpakan natin ang pagkabasa na ating Panginoong Diyos. At tayo panandali ang manalangin namang banal sa umagang ito, minsan pa kami lumalapit, dumudulog sa iyong harapan, nagpapakumbabang puso, Panginoon. Paspasan mo po at ng iyong banal na Espiritu ang bawat isa. Ianda mo po ako, Panginoon, ilagay mo po ako sa iyong likuran, ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa, ang salita mo ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan, Nogada. At maingat namin ibinibigay sa iyo, Panginoon, ang bawat sandali upang sambahin ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Ianda mo po ang kanilang mga puso at pandinig. Ito po ang aming sa dalangin, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, pwede bang i-record niyo pala yung kahit sa audio lang, yung sermon ko. Papakinggan ko after. So, mangangaral ako sa paksang A New Vision of God Sitting on the Throne. O yung bagong vision ng mga tao na ang Panginoong Diyos ang nakaupo sa kanyang lukan, sa kanyang trono. So, una, mababasa natin ito sa verse 1. Noong taong mamamatay ang Haring Uzzias. Yan ang ating unang puntos. In the year King Uzziah died. So King Uzziah was a popular king. Doon sa aking pagsasaliksik, maging dito sa Bible at sa internet, sabi dito, yung si Haring Uzzias, ay para itong sa kanila. Dynasty rin sa kanilang panahon. So sabi dito, si Haring Uzzias ay kilala. Bantag na bantag siya doong panahon na yun. Doon sa kanyang panunungkulan na halos 52 years. Siyang nanungkulan sa bayan ng Judea o ng Juda. So sabi dito, si Haring Uzziah ay sikat noong panahon na yun. Kumbaga sa ating bansa, siya si Ferdinand Marcos. Siya yung mas sikat, mas mahaba kasi yung kanyang panunungkulan sa ating bansa. Pwede natin sabihin na si Haring Uzziah ay katulad ni Marcos. Dahil nung panahon na ang Haring Uzziah ay nanunungkulan o nag-ahari sa bansa ng Israel. Ang Israel o ang Juda ay sumasagana, umuunlad, prosperity, di ba? So sabi dito, umuunlad ang bansang Juda nung panahon na si Haring Uzziah ay nanunungkulan. So halos ang tagal na rin, 52 years. Si Marcos, 20 years siyang nanunungkulan. Pero si Haring Uzziah, 52. Diba, haba ng panahon ng kanyang panunungkulan. At nag-prosper yung kanyang, doon lamang sa kanyang kapanahunan. Sumagana at umunlad ang bansa ng Juda. So ang mga Pilisteo ay isa dun sa kanilang mga kaaway. Pero ang mga Pilisteo nung panahon na yun ay nakugbog nila o kaya napalayas nila. Nung panahon na yun, napalayas ni Haring Uzziah. Ang mga Pilisteo, walang magawa ang mga Pilisteo kay Haring Uzziah. Ang panahon ni Haring Uzziah, siya na nanunungkulan. At nag-establish siya ng mga settlements, ng mga bantay dun sa kanyang teritoryo, tagabantay, yung mga pader, matataas na pader, upang bantayan yung kanyang nasasakupan. Isa pa, ginawa niya rin yung nag-develop din siya ng military strength, katulad ni Adolf Hitler. Di ba, nakita niya yung mga kabataan
ng mga walang pangarap sa buhay. Gusto nila may sundan at yun yung nakita ni Hitler. Kaya ginamit niya yung mga kabataan para gamitin isang military strength. Lumakas, halos mga bubog ni Hitler ang buong Europa. Ganon din ang ginawa ng Haring Uzziah. Nagkaroon ng malakas na militar. Wala kang magawa yung mga Pilisteo. Yung mga Pilisteo ay una sa kanila, ay yung kauna-una nilang kaaway. Kaya, yun ay matagal na nilang kaaway. Yung panahon pa lamang ni Haring Saul, nandun na yung mga Pilisteo, panahon ni Haring David. O maging yung panahon ni Samson. Dahil si Samson ay sinugo para palayasin yung Pilisteo. Pero yung panahon ni Haring Uzziah, dito lang naganap yung mga bagay na ito. At isa pa, nag-develop siya ng mga domestic project. Pag sinabing domestic project, ito yung mga militar equipments. Alam niyo yung mga mortar? Pero hindi yung mortar natin ngayon, kasi yung mortar natin ngayon is bomba. Pero yung sa akin, yung parang slingshot, na may bato dun sa dulo. Nakakapanood ba kayo ng mga ganun sa Game of Thrones, sa Lord of the Rings, yung gano'n, yung bumabato, yung may mga lubid, gano'n, siya ay nakaka-develop ng mga kagamitan na ito. Siya yung nakaisip nun. So, isipin mo, di ba? Siya pala nakaisip ng bagay na yun. So, malaking bagay. Yung mga domestic project nila, parang, kaya nga walang magawa yung mga Pilisteo sa kanila. So, sikat na sikat talaga. Yung kita mo naman, dami niyang nagagawa. Tumaas yung kanilang ekonomiya, nagkaroon sila ng military strength, at yung mga pag-develop siya ng mga domestic projects. So, isa pa, yung kanyang pangalan ay umabot hanggang dun sa Egypt. Basta sobrang kasikatan niya, umabot yung pangalan niya sa Egypto. Ang Egypto ay isa sa pinakamalakas na bansa ng panahon ngayon. At yung pangalan niya ay nasa labi ng bawat isa. Bawat mamaya ng Israel, nasa yung pangalan niya ay sinasambit ng bawat isa sa kanila. Dahil kilala nga siya, sa kanila siya isang national hero. Noong panahon na yun, isa siyang hero, ang tingin ng tao sa kanya, ang tingin ng bayan sa kanya, ay maaasahan at maaasahan at mapagkakatiwalaan. Isa pa, his death was a national tragedy. Pero noong panahon na dumating yung kamatayan, verse 1, sabi doon ng taong mamatay ang Haring Uzziah. Sa bansang ito, ang kaganapang ito para sa kanila isang tragedy, malaking trahedya. Nagkaroon sila noon, pumasok sa isip nila yung mga kakaibang kaisipan, nagkaroon ng takot, iniisip nila paano na yung bansang Israel, paano na yung Juda, baka makugdog na naman tayo ng mga Pilisteo. So nakita nila yung trono, wala na namang nakaupo. Walang pumalit kay Haring Uzziah, sabi ko. Nakita nila yung trono, wala nang nakaupo. Ibig sabihin, wala nang mamumuno. Paano na ang bansang Israel? Ano na mangyayari sa Juda? Yun yung iniisip nila, yun yung pumasok sa kanilang kaisipan. At dito papasok ng ating pangalawang puntos. So sabi dito, I saw the Lord. Diba yung sabi sa verse 1 din, nakita ko ang Panginoong Diyos o ang Panginoon na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas. So nakita ni Propeta Isaias ang ating Panginoong Diyos. So minsan sa ating buhay, kailangan munang i-remove ng Diyos yung ating mga iniigulo bago natin siya makita. Kasi namin nagawa ko to, hindi ko ito nagawa kagabi. Matagal na ito. Nung before pa siya mag-lockdown ulit. At sa tingin ko mga 3 months na dito sila or 2 months na nandito si Eldar. So nagawa ko to kasi nung aayo kami, may nagsabi, sayang wala si Pastor. Kailangan yung doon? Excuse me. Sabi niya, sayang wala si Pastor. Kaya nung isang nagsabi, mas maganda sana kung si Pastor yung nangangaral. Mas maganda sana si Pastor yung nangangaral, mas effective. Sayang, bakit kaya hindi sumasama si Pastor? May ginagawa si Pastor Ramil nung panahon na may ginagawa siya, may tinatapos siyang mensahe. Kami lang yung lalabas, sabi niya. Sayang. Wala si Pastor. Ano yung gagawin natin? Ang gagawin natin? Sabi na, mga baguhan pa sila nun.
Pero ang dapat natin isipin, yung ating pastor, instrument lang yan na ating Panginoong Diyos, gagamitin niya para sa atin. Ginawa siyang disciple ng ating Panginoong Diyos para gumawa ng mga alagad. Isa lang siya instrumento. Maganda yung pinagtitiwalaan natin ng ating pastor, pero mas maganda magtiwala tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil una, hindi siya yung kumikilos, ang ating Panginoong Diyos. Amin ba? Ang ating Panginoong Diyos ang kumikilos sa lahat ng bagay, hindi yung ating pastor. Di sabihin, wala kayo sa pastor ko. Kapag pastor ko nga tumira, wala kayong masasabi. Baka ilang paso na lang kayo. Diba? Wala kayo sa pastor namin, yung mga pastor namin, lahat ng mga tao doon, nagsisi. Aba! Diba? So, masyadong katiwala din sa pastor. Para yun na nga yung sabi natin, pastor, nagkakaroon ng idolatry. So, minsan, inaalis ito ng ating Panginoong Diyos para makita mo na hindi ang ating pastor ang kumikilos, kundi ang Diyos mismo. Ginagawa niya lamang instrumento ang ating mga pastor, ang ating guro, upang magkaroon tayo ng inspiration. Na balang araw sana maging katulad din ako ng aking pastor, gamitin ako ng ating Panginoong Diyos sa lahat ng bagay, sa lahat ng aking mga lakad. So minsan, yung ating trabaho, yung ating tiwala, nilalaan natin doon sa ating trabaho. Lalo na doon sa bank account. Kaya mga bank account, doon natin itinatabi yung ating mga pera. Pagka nagkaroon tayo ng pera, sahod, pasok na ng bank account. Masyado tayo nagtitiwala doon sa mga bagay na ito, maging doon sa mga iba pang tao. And some persons, nagkakaroon tayo na masyadong pagtitiwala, kagaya na nga yung sinabi ko, minsan na, sumusobra na yung ating tiwala na parang bang ang tingin mo sa pastor mo ay Diyos. Bakit? Iba, si pastor ng mga aral. Talagang lahat ng tao magsisisi. So hindi ganun. Kundi ang tignan natin, yung ating Panginoong Diyos na nakaupo sa lukulungan ng trono niya. Amen ba? Amen. So minsan nga, ito yung ginagawa natin, itinutuon natin yung ating tiwala dun sa ating, sa mga ibang tao, imbis na sa Diyos. So that person or thing has become our security. We rely on it or them. Nagkakaroon tayo, ginagawa natin security, seguridad, yung mga bagay na ito. Yung ating trabaho, pag nawala yung trabaho natin, ano naman papakain ko sa pamilya ko? Pag ang pamilya ko kinanti, dalaman ako ng patay, di ba? So, isa nagkakaroon tayo, ganun katiwala, nagiging seguridad mo na. Kapag nawala yung trabaho mo, babagsak ang pamilya mo. Parang iniisip mo, pag nawala ang trabaho mo, hindi kakain ng pamilya mo. Basta nagtala ng ating Panginoong Hesus, wala naman trabaho, pero nakapagpakain ng 5,000 katao. Bukod pa yung babae at mga bata. Kalalakihan lang yun. Kung isipin mo, sobra-sobra pa sa 5,000. Wala naman trabaho. Pero hindi ko inuuto sila, ngayon na-encourage na huwag kayo magtrabaho. At isa pa, when our idols is removed, nagkakaroon ng parang tragedya, disaster, ang nangyayari. Para bang nalulumok tayo yung ating puso pag nawala yung ating trabaho, yung ating lalo na paano pag nawala yung ating pastor. Patay yung church. Kasi bakit? Masyadong nagtiwala dun sa pastor. Hindi na gumagawa, pinapabaya. Kaya na ni pastor yan, kaya na ni brother yan, kaya na ng mga anak ng pastor yan, kaya na nilang sumuporta. Hindi nila isinampot, in-involve yung kanilang sarili doon sa loob ng gawain ng Diyos. Kaya nagkaroon sila ng takot, tumalis yung kanilang idols, nagkaroon ng trahedya. Babagsak ang church, pag gano'n na nangyari, hindi magpapatuloy. So huwag nawang mangyari sa loob ng iglesia ng ating Panginoong Diyos sa mga bagay na ito. So isa pa, makikita natin si Isaias. Marahil isa siya doon sa nagmumukmuk, nagmumukmuk doon sa kasama sa kanyang mga tao, yung tao ng Israel. Marahil isa siya doon sa umiiyak. Diba? Nagdadabo, bakit Panginoon? Bakit mo kinuha? Yan mo siya. Marahil isa nga siya doon sa nagmumukmuk. Sa habang nakaupo siya, marahil umiiyak siya. Habang nakaupo siya, iniisip niya
niya, paano na ang future ng bansang Judea, ng bansang Israel? Ano nang mangyayari sa Israel o sa Juda? Wala na. Iniisip niya, pag nawala nawala ang pastor, wala na. So, ang iniisip niya, ang nakikita niya lamang, yung empty thrones ng Juda. Yung empty thrones ni Haring Uzziah. Yun lamang yung kanyang nakikita. Pero dahil sa kanyang pag-iyak, habang siya umiiyak, iniisip niya yung mga bagay nito, paano na yung future ng bansang Juda, paano na ang mangyayari sa amin, ano na mangyayari sa buhay namin. Biglang may nag-appear na isang trono. At walang iba kundi ang trono ng ating Panginoong Diyos. Amen ba? Amen. Ito, minsan nagkakaroon tayo ng vision sa ating Panginoong Diyos. Minsan sa panahon na masyado tayo nagtiwala dun sa unang trono, hindi natin alam na yung bagay ngayon si Haring Uzziah lamang ay isang instrumento. Ang tunay na nakaupo sa luklukan ng trono ay walang iba kundi ang ating Diyos. Siya ang kumikilos. Diba? Siya ang nagpalago noon. Ginamit na lamang si Haring Uzziah. Pero masyado sila nagtiwala kay Haring Uzziah. Hindi nila nakita na ang tunay na nakaupo sa luklukan ay ang ating Panginoong Diyos. So sabi dito, nakaupo sa verse 1 nakita ko ang Panginoong Diyos na nakaupo sa isang luklukan, matayog at mataas, at pinuno ng templo ang kanyang kaluwalhatian. So God is sitting in there. Nakaupo siya sa panahon na yun na kumakaharap ang bansang Israel sa mga Pilisteo, nakikipagbaka ang bansang Israel sa mga Pilisteo, sa ibang karatig bansa. Hindi nila naisip na ang Diyos ang kumikilos ng panahon na yun at hindi si Haring Uzziah. So sabi dito, nang makita niya ang ating Panginoong Diyos na puno ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos yung lugar. At sinasabi doon, nakita niya yung mga serapin. Sa itaas niya ay nakatayo ang mga serapina. Bawat isa ay may aning pakpaka. At yan nasabi sa verse 3, nagsisitawag o nagsisisigawa, isa't isa, at nagsasabing, banal, banal ang Panginoon ng mga hukbo. So ito yung sabi, at ang buong lugar, o yung buong place na yun, ay napuno ng kaluwalhatian ng Panginoong Diyos. So ito yung nakita niya. Nakita niya yung mga serapina na nagpupuri sa ating Panginoong Diyos na sinasabing, banal, banal, banal ang ating Panginoong Diyos. So minsan bang pinuri natin ang ating Panginoong Diyos? Minsan pinupuri, ang galing naman ni Pastor. Diba? Pero hindi natin nakita, yun ay hindi gawa ng ating Pastor, kundi gawa ng ating Panginoong Diyos. Maging doon sa pagliligtas ng bawat kaluluwa doon sa tao sa labas, maging doon sa pagliligtas ng mga tao sa labas, Diyos ang kumikilos. Sabi nga ni Pastor Wayman, di ba? Diyos ang nag-i-increase, hindi tao. Amen. Diyos ang nagdadagdag, hindi tao. Isa pa, God has had to empty the throne, so Isaiah couldn't see, or could see, that the throne wasn't empty. Kailangan niyang alisin yung mga sumasagawal sa kanya. Nung alisin niya yung mga yung inaakala niyang nagtataguyod ng bansang Juda, yung akala niyang kumikilos sa panahon nila ay inalis. Ngayon nakita niya yung tunay na nakaupo at ang ating Panginoong Diyos na nakaupo sa kanyang trono. So how we need to see that God is on the throne. Minsan yung pinapakita ng Diyos na siya'y nakaupo sa luklukan sa panahon ng national crisis. Diba, sa panahon ng pandemya, nandito siya, nakaupo siya. Marami diba sa atin walang trabaho, pero isipin mo nakakakain ka pa rin 3 beses sa isang araw. Sa araw ng pandemya, yung iba yung wala nang makain. Pero hindi ibig sabihin na kapag nagkaroon ng trahedya, ay hindi na kumikilos ang ating Panginoong Diyos. Mas lalong kumikilos ang ating Panginoong Diyos sa laban ng trahedya. Amen. So isa pa, at the time of personal tragedy, maging doon sa ating personal na problema, yung ating mga kinakaharap sa pamilya man yan, sa kaibigan o maging sa pita lang naman sa sarili natin, hindi natin makontrol. Pero sinasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos. Gusto niyang makita mo yung ating Panginoong Diyos na nakalublog sa kanyang trono.
Isa pa, God is still in control, He still rules. Siya yung laging nagpo-control ng lahat ng bagay. Hindi ka na pinababayaan. Alam niya lahat ng bagay. Walang bagay na nalilimit sa kanya, kaya inaalagaan ka niya. Masabi sa aklat ng Biblia, gaano ka nakahalaga dun sa isang sparrow, sa Tagalog ng sparrow maya, sa isang maya, na hindi naman nagtatanim, pero kumakain. Gaano ka pa? Di ba? Na mismong likha ng ating Panginoong Diyos, ang tanging creation ng Panginoong Diyos na tumanggap ng kanyang hininga. Gaano ka pa? At mas mahal ka kesa doon sa isang sparrow. Sabi dito, aalagaan ka ng ating Panginoong Diyos, kaya huwag kang matakot. Lalo na sa pandemyang ito, maraming tao na binabalot ng kanilang takot. Kaya maraming tao rin ang hindi makapaglingkod ng maayos sa ating Panginoon Diyos. Minsan sa ating pagkakilos, iniisip natin na para bang wala ang Panginoong Diyos. Para bang iniwan tayo ng Panginoong Diyos, hindi kumikilos ang ating Panginoong Diyos, para bang iniwan niya yung kanyang kaharian. Binabayaan niyang mamatay, magkandamatay ang kanyang mga tao. Kaya sabi nila, kung tunay na may Diyos, bakit maraming tao naghihirap, maraming tao namamatay, nagkakaroon ng massacre, nagkakaroon ng kamatayan, pagpatay, pagpuksa, pagnanakaw, kung tunay na may Diyos. Bakit ang nangyayari ito? So minsan sa mga bagay nito na iniisip natin, iniwan tayo ng ating Panginoong Diyos, nawala ang ating Panginoong Diyos doon sa kanyang luklukan. Kaya kailangan ng bawat isa sa atin na yung magkaroon tayo ng vision, yung magkaroon tayo ng vision na ang tumikilos o ang maging sa panahon ng crisis, ang ating Panginoong Diyos yung nakaupo sa kanyang luklukan. Our greatest need is a new vision of God sitting on the throne. Amen. Yung ating Panginoong Diyos yung nakaupo sa kanyang luklukan. So, nakailang minuto na. Sa pangatlo, Hallelujah. Verse 5 na magkagayon sinabi ko sa aba ko, sapagkat ako'y napahamak, sapagkat ako'y lalaking may maruming mga labi at tumatahan sa gitna ng bayang maruming mga labi. Okay, ito yung ating pangatlong puntos. Then said I, woe is me, ako sa aba ko. Doon sa kanyang pagkakita sa ating Panginoong Diyos, nung mag-appear ang ating Panginoong Diyos sa kanyang harapan, nagkaroon siya ng bagong liwanag, nagkaroon siya ng new future, ng new vision, nung kanyang makita ang ating Panginoong Diyos na hindi pala si Haring Mesias yung kumikilos. Meron pang pag-asa, meron pang gagawin ang ating Panginoong Diyos maging sa bayan na ito. Yun yung kanyang inisip, nagkaroon siya ng pag-asa, ng bagong liwanag sa kanyang buhay. Nung kanyang makita ang ating Panginoong Diyos, diba ating bang nakikita sa ating kalagitan ng ating Panginoong Diyos? Diba sino bang tinitignan natin sa loob ng church? Si Christy ba? O si Christian? O ang ating Panginoong Diyos? Diba? Depende sa taong tumitingin. Kung sino yung kanyang tinitignan ko, ang nakikita mo lamang ay yung iyong sariling kapakanan, hindi mo makikita yung bagong liwanag na ino-offer ng ating Panginoong Diyos. Hindi ka makakalaya dun sa dilim, sa pagkabalot ng kaluliman sa iyong buhay. So it is easy for us to get exalted opinion of ourselves. O yung mga madali para sa ating mag-isip ng matataas na opinion, highly expectation and opinions about ourselves. Madali tayong mag-isip na sabihin natin, ay, kaya ko naman yan, madali lang naman yan. Diba? Kaya ko yan, makapag-aaral naman ako, basic na yan. So hindi naman ako ganun kapangit mag-usap. Iniisip natin na medyo tumataas yung tingin natin sa ating sarili. Sabi natin na, pretty good. Magaling naman ako. Kaya ko yan. Kaya ko rin gawin yung ginagawa ng aking pastor. So we are looking at ourselves in the dim of light of the world around us. Nagkakaroon tayo minsan
Minsan ang tinitignan natin yung ating sarili na nasa kadiliman ng mundong ito. Kaya hindi natin nakikita yung kaliwanagan na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Diyos katulad na nung araw. Yung araw, di ba, ang nagbibigay ng liwanag dun sa buwan or sa mundo natin. Kapag yung kalahati ay naliliwanagan, yung kalahati ay may kadiliman. Pero minsan, ang nakakalungkot, minsan yung mga tao umaharap dun sa kabila, dun sa kadiliman, kesa dun umarap, dun sa kaliwanagan ng ating Panginoong Diyos, kaya hindi nila nakikita yung presensya ng ating Panginoong Diyos, yung pagkilos ng ating Panginoon, hindi nila nakikita, hindi nila nasasasagal. Kasi mas pinipili nila yung tumalikod, magpagamit ng buhay sa diablo kaysa magpagamit ng buhay sa ating Panginoong Diyos. See yourself in the light of God as He sits upon His throne, surrounded by His seraphim. So walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Amen. So kung may pinagdadaanan ka man sa oras na ito, walang imposible sa ating Panginoong Diyos sapagkat siya'y nakaupo sa kanyang luklukan. Amen. Siya'y kumikilos pa rin. Di ba? Pag sinabi niya sa kanyang anghel, gawin mo ito, gagawin niya. Ingatan mo si ganito. Kapag palayo mo si ganyan, pumunta ka kay ganito, ingatan mo siya kasi ang hindi natin nakikita. Ang nakikita lang pala natin is ito. Physical realm. Hindi natin nakikita yung spiritual welfare. Yung pakikipagdigma spiritually. Hindi natin alam na iniingatan tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi kasi natin alam kasi hindi natin nakikita yung mga demonyo. Diba? Pero sa bawat oras, hindi mo lang alam na baka pagpunta dito. Diba? May plano na ang diablo sa iyo, ipahamang ka, pero hindi natin nakita. Hiniligtas tayo ng ating Panginoong Diyos dun sa triumph na maaaring mangyari. Kasi hindi na natin nakita, hindi natin nakita yung mga evil spirit. Pero kung makikita natin ito, mamamangha ka sa gawa ng ating Panginoong Diyos. Kasi sa bawat araw pala, bawat pagkakbang mo, bawat paghinga mo, iniingatan ka ng ating Panginoong Diyos. So sabi dito, sa Abakok. So nakita niya, sabi doon, sa Abakok sapagkat ako'y may maruming labi. So nakita niya na isa siyang unclean, isa siyang maruming nilalang. Minsan, kapag tayo nananalangin, di ba na, minsan nararamdaman natin yung pagbuhos ng banal na Espiritu. Doon sa pagbuhos ng banal na Espiritu, minsan na umiiyak ka, nakikita mo ang ating Panginoong Diyos na napakadakila. Diba? Parang sabi dito, mataas at matayog. Sabihin, napakalaki. Minsan yung pagka tayo na napupuspos ng banal na Espiritu, nakikita natin ang ating Panginoong Diyos na banal. Walang kapintasan, napakalaki pa, tapos makikita mo yung sarili mo na parang sobrang liit mo na. Diba? Lumiliit ka na, mabalik ka ng pagkakita ang Panginoon Diyos naman ay palaki ng palaki at nakikita mo yung sarili mo na parang wala kang karapatan. Isa kang taong makasalanan. Isa kang taong nabuhay, pinaglihi sa kasalanan. Bagay ako. Nung aking panahon na kahit nakakilala ko sa mga pamilya ay nakakilala sa ating Panginoong Diyos. Ba, ginagawa nila yung bagay na kalooban namin ng Panginoong Diyos, pero ako, binubud ko yung buhay ko sa mga kasalanan. Sapagkat mahina ako. Pero nung nakita ko ang ating Panginoong Diyos, nagkaroon ako ng pag-asa. Diba nakita ko sobrang dumi ko na pala. Parang, baka wala na akong karapatan. Wala na akong karapatang humarap sa ating Panginoong Diyos. So, isa pang bagay, sabi dito, sa Abakok. Yung salitang sa Abakok is a cry of despair o yung sigaw ng kawalan, total loss or total absence of hope. Kawalan ng pag-asa. Minsan nakakalungkot sa ating mga Kristiyano. Hindi natin itinutuon yung ating pag-asa sa ating Panginoong Diyos. Alam niyo ang problema ng ating bansa ngayon? Ng buong mundo. Kawalan ng pag-asa. Minsan itinutuon nila yung pag-asa doon sa politiko. Na kung saan ang tao naman ay hindi kayang ma-meet yung expectation, yung iyong pag-asa, hindi kaya ma-meet ng mga tao dahil ang tao ay may kahinaan.
yung perfect government ay makakamtan lamang sa panahon ng ating Panginoong Diyos. Doon tayo umasa. Diba? Sa panahon na ang Panginoong Diyos ang mag-aari sa langit at sa lupa. Pero minsan, sabi nga sa isang pag-asa sa liksik, ang isang tao kaya niyang mabuhay ng halos 18 days or 27 days na walang pagkain at tubig. Walang pagkain tubig lamang. Kaya na makasurvive. Kaya na rin makasurvive ng halos 15 days na walang tubig at pagkain. Ang tagal na nun, 15 days na walang tubig at pagkain. At isa pa, minsan sa iba, kaya yung higit pa doon, di ba? At isa pa, sabi doon, kayang makasurvive ng tao ng 3 minutes to 6 minutes nang walang hangin or oxygen sa kanyang katawan. Wala siyang nilalahap na oxygen. Pero ang sabi dito, yung taong walang pag-asa sa buhay, hindi kayang mabuhay ng isang araw. Hindi niya kayang makasurvive. Ito yung kinakarap natin bansa ngayon. Wala ng pag-asa. Minsan yung mga tao, yung kanilang pag-asa, nilalaan nila sa loto. O kaya yung kanilang pag-asa, ay inilalaan nila sa swerte. Minsan ito yung nakakalungkot sa Kristiyano. Mas naniniwala sila, mas umaasa sila doon sa swerte. Kaysa yung umasa sila doon sa ating Panginoong Diyos. Umaasa sila sa swerte. Sana swertein ako. Sana bukas swertein naman ako. Maka-jackpot ako sa loto. Pero ang dapat natin pagtuunan ng pag-asa ay ating Panginoong Diyos. Yung pagbabalik ng ating Panginoong Diyos, yung resurrection natin, diba? Nandun na yung ating Panginoong Diyos. So yung tanging pag-asa ng tao, maging yung salita ng Diyos, ito yung tanging pag-asa ng tao. So the flying seraphims with the glowing coal from off the altar. Diba namin sinabi niya, sa abako sa pagkakaway tao makasalanan. Dumating ngayon yung serapin, kinuha yung kanyang dila, pinalitak yung kanyang dila. Tapos sinulog ng hawak niyang apoy, yung nagbabagang apoy. At ang sabi dito, yung kanyang kasamaan, yung kanyang kalikuan ay naalis. Yung kanyang kasalanan ay napurga, na-purge. Di ba nawala yung kanyang kasalanan? Dahil dun sa nakita ng ating Panginoong Diyos, nalinis siya. Di ba yung tinutuon niya, kanyang paningin sa ating Panginoong Diyos. Pangalawa, Isaiah is now outfitted for the service. Ngayon, matapos ang mangyari ito, inihanda siya ng ating Panginoong Diyos. Prepared na siya. Kailangan nilang pumasok doon sa service. Pwede na siyang maglingkod sa ating Panginoong Diyos dahil nalinis na siya. Nalis na sa kanyang kasalanan, napatawad na siya ng ating Panginoong Diyos. Ang kulang na lang sa kanya ay umayo. Diba? Minsan sa ating pag-prepared, sa ating paghahanda, inihahanda naman ng ating Panginoong Diyos yung mga bagay na nasa ating unahan. Diba? Pag tayo naghahanda, ang Diyos naman na naghahanda ang ating mga pupuntahan. Sabi nga sa mission sa place, give me a place to fish sa kauna. Give me a place to fish and I will move the world. Amen. Diba? Kung tayo ihanda lamang natin yung ating sarili, ihanda din ang ating Panginoong Diyos yung mga paparating niya. So ito yung tanong ng ating Panginoong Diyos, whom shall I send who will go for us? Yun ang sabi na, sino ngayon ang aking susubuin? Sino ang hahayot sa ganang amin? Ito ang tanong ng ating Panginoong Diyos sa gabi. Sa umaga ito. Then said I, here am I, said me. So kung tanungin o dumating ang ating Panginoong Diyos sa oras na ito, tanungin ka ng ating Panginoong Diyos, tanungin tayo, sino ang susubuhin mo? Meron ba dito maglalakas ng loob? Here am I, send me. Meron ba? Dapat inihanda natin yung ating mga sarili doon sa pagkilos ng ating Panginoong Diyos. Marahil lahat tayo nais gamitin ng ating Panginoong Diyos, pero kung hindi ka maghahanda, hindi ka mag-prepare, kung natatakot ka, magtiwala ka lamang sa ating Panginoong Diyos.
May isa pa, pag tinanong nga tayo ng Panginoon Diyos, buong tapang ba natin sasabihin niya, Mali, Selby. Kasi minsan nagkakaroon tayo ng takot, yung takot sa exile, yung ihiwalay ka dun sa isang bayan, sa bayan mo, di ba, maaaring padala ka dun sa ibang lugar, o kaya hindi ka naman taga dito, pupunta ka sa isang lugar para mangaral, dun tayo natatakot dun sa kaya. Tingin mo, hindi kikilos ang ating Panginoong Diyos sa buhay mo, walang taong magsisisi pag ikaw ang nangaral. Minsan ganito yung pumapasok sa isip natin. Pero sabi nga doon sa akin, pinangaral, ang Diyos ang nakaupo sa kanyang luklukan. Diba, magtiwala ka lamang dun sa kanyang kakayahan. Dahil walang imposible sa ating Panginoong Diyos. Siya ang kikilos, gagamitin ka ng ating Panginoong Diyos na mismo ikaw, ikagugulat mo sa iyong sarili. Amen. Look what the Lord has done. At tignan mo ngayon yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay mo. Maiisip mo, mababalikan mo, nasasabihin mo sana, ay buti na lang. Sinunod ko ang ating Panginoon Diyos. So, hindi ka naman magsisisi kapag sumunod ka sa ating Panginoon Diyos, sabi ng Panginoong Jesus. Count that cost. Pinagmuli sa ating trabaho, minsan isinusuko natin para lang makasunod din sa ating Panginoon. Wais sa kalooban ng ating Panginoong Diyos. So, huwag kang matakot pumayo. Amen ba? Huwag kang matakot pumayo. Hindi lang ang ating pastor ang gagamitin na ating Panginoong Diyos, maging tayo yung mga kanyang anak. Sumagsi tayo po tayo lahat. Kawitan natin ating Panginoong Diyos. Ask for me. Inheritance for you, as an inheritance for you, my children, ask of me, and I will give the nation as an inheritance for you. As an inheritance for you, as of me. Minsan pa, sa oras nito na sabi ng Panginoon, hingin mo lamang sa akin ang isang bagay at ibibigay ko sa iyo. Kahit natin sa Panginoon ang bayan ito, hindi lamang ang Antipolo, pamagin yung ating mga karating bayan, yung Rizal, yung buong Rizal, ay makukrong ng ebanghelyo ng ating Panginoong Diyos, hindi lamang COVID-19 ang lumaganap, ang umalat, kundi ang banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Ilang tao na ang namamatay kada isang araw. At ang kailangan ng Diyos ay yung mga tao magpapaalala sa kanila na mayroong langit at impyerno. At ang balang araw dadating ang ating Panginoong Diyos at kukunin niya lahat ng mga nagsisiibig sa kanila. Ito yung plano ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Hindi lang yung mga kapag-gather tayo, kundi yung church ay dalhin natin sa labas. Iligtas din natin mula sa kaaway.
Yung mga tao mahal natin sa buhay, singin natin sa Panginoong Diyos ang bayan ito. So kung kinausap ka ng ating Panginoong Diyos, nais mo magpagamit sa ating Panginoong Diyos, lumapit ka sa ating unahan, bubuksan natin ang ating handang, manalangin ka sa ating Panginoong Diyos, tingin mo ang mga bagay, hindi ka makapatawaran, kung ikay may pagkukulangan, at magtuwala ka ng lubusan sa ating Panginoong Diyos. As an inheritance for you, as an inheritance for you, my children, as of me. And I will be the nation, as an inheritance for you, as an inheritance for you, as of me. Minsan ba as of me? As of me. And I will give the nation as an inheritance for you, as an inheritance for you, as of me. Magsitayo po tayo lahat. Ituloy natin ang mga Panginoon. Here am I. Here am I. Send me to the nation as an ambassador for you, as an ambassador for you. Here am I. Here am I. Isa pa. Here am I. Send me to the nation as an ambassador for you, as an ambassador for you, my Father. Am I? Send me to the nation as an ambassador for you, as an ambassador for you. Here am I. Yes, Lord God, hallelujah, hallelujah. Sa ating lumalangin sa Panginoong Diyos, at ang pagkakasuhan, sa mga buhay ng Panginoon, ikaw ang bumili sa ating mga panganak sa mga puso, ikaw ang nagpatakas na ang mga pananampalataya, nagpatakas na ang mga Panginoon, nakilang bagay na, Panginoon ang mga buwan sa Panginoon, ating pangalaman, sa ipagkala ko ikaw mo, sa ikatatas ng iyong panganunan, ikaw ang bumili sa amin ng ng buwan, ng mga bahay, na hindi namin kaya So kung nais mong magpagamit ng buhay sa ating Panginoong Diyos, kaso natatakot ka, kaya iniisip mo na hindi mo kaya, baka pagtawanan ka sa pagsasalita mo, siguro nag-atat ka, magtiwala ka lang sa ating Panginoong Diyos. Dahil hindi naman tayo tinawag ng ating Panginoong Diyos. God does not call us because we are perfect. God called us because to be potential. Maging potential tayo na mangangaral ng ating Panginoong Diyos, maging potential na lingkod ng ating Panginoong Diyos. Ito yung plano sa ating Panginoong Diyos. Hindi dahil sa tayo perfecto, magaling tayo mangarap, hindi magkaroon tayo ng potential. Na balang araw, magkaroon tayo ng vision na gagamitin tayo ng ating Panginoong Diyos. Mag-isa oras ng pandemic, ililigtas ng ating Panginoong Diyos yung ating mga pamilya. Baka sasabitin mo lang sa pangalan ng ating Panginoong Diyos. Sa kapangyarihang ibinigay sa atin ng ating Panginoong Diyos sa ng kanyang pangalan, ililigtas niya ang bansang ito, ang bayan ito. Kung tayo magpapagamit ng ating mga buhay. Amen. Yun lamang, maraming salamat sa bawat isa. At bumalik kay Mama Gabi. Praise God. Hallelujah.
Hallelujah. So, bumalik tayo mamayang gabi para sa tawain pa rin ang ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Okay, dismiss na po tayo. Palain kayo ng ating Panginoong Diyos. Amen. Praise God. Minsan pa, I will deliver. Praise the Lord. Amen. I will deliver. Deliver, praise God. I will deliver, praise the Lord. Yes, amen. Magandang umaga, Brother Nono. Magandang umaga. Magandang umaga sa inyo lahat. Amen. Amen. Sino yung nakaano Gilbert Pagdirama? Justin ba yun? Yung picture ng tatay yung nakalagay. Tatay ang nakalagay. Tatay yung nakalagay. Magandang umaga kay Angelica.